Matagal-tagal nang pinagmamasda ng mga Hudyo si Jesus ukol sa kanyang mga sinasabi at ginagawa. Pero sa kabila nito, nandun pa rin ang kanilang matinding pagdududa sa katauhan at ginagawa ng Panginoon. Bagamat kakaiba at walang nakagagawa na mga ginagawa ni Jesus, puno pa rin sila ng mga pag-aalinlangan at hindi sila makapaniwala ng isang Hudyong katulad nila na mahirap ay makagagawa ng mga bagay na parang imposibleng gawin ng isang tao. Kaya't pinaligiran si Jesus ng mga Hudyong ito at talagang tuwirang tinanong kung siya nga ba talaga ang Mesiyas. Ano yung masasabi niya tungkol dito? Sapagkat matagal na silang nagdududa. Pero ang sagot ni Jesus, sinabi ko naman na sa inyo at ang mga ginagawa ko'y nagpapatotoo kung sino ako, pero kayo ang may problema. Kayo ang hindi naniniwala sa akin sapagkat hindi kayo kabilang sa mga tupa ko. Ang mga tupa ko, sila'y nakikinig sa akin, kaya sila'y nagkakaroon ng buhay. Yun mga kapatid, ang matinding payag ng Panginoon. Dahil tayong mga tao, mahilig din naman tayong magtanong, kung mayroong Diyos, bakit ako naghihirap? Hindi naman ako masamang tao. Wala naman akong naaargabyado. Karaniwan nating narinig yan sa maraming tao na medyo matutuwid ang buhay. Pero bakit kinakailangang siya'y magdusa? Kung totoong may Diyos, bakit naghihirap ako? As if kapag nasa Diyos ka, hindi ka na kailangang maghirap pa. Pero ano bang nangyari sa mga tagasunod ni Jesus? Silang lahat ay ipinapatay ang mga apostoles. Kaya naghirap sila at nagpakasakit din. Pero sinasabi ni Jesus, hindi sila maaagaw ni numan sa akin ni ng Ama dahil ito'y galing sa Ama. Sila'y nasa sa akin dahil una pa, tinawag na sila ng Ama dahil ako at ang Ama ay iisa. Totoo nga naman ito mga kapatid sapagkat kapag tayo nakikinig sa Diyos at tayo'y Kanyang tagasunod, kumbagay para tayo maaamong tupa na palaging sumusunod sa tinig ng pastol, ito ang pinapangyari ng Diyos sa atin. Na kahit tayo ay masaktan, magdusa, o mamatay tulad ni Jesus, hindi tayo maaagaw ni numan dahil tayo sa simula ay sa Diyos na, kumbagay tinataka na tayo, pinili na tayo at wala nang pwedeng makaagaw pa dahil pinupuno na tayo ng Diyos ng grasya o biyaya, kung ito ay katatagan, kalakasan ng loob, tapang sa gitna ng pag-uusig, ibinibigay lahat ng Diyos ang mga biyayang ito. Kaya kung kayo hindi naniniwala sa akin at naghahanap pa kayo ng ibang pruweba, parang sinasabi ni Jesus, wala na akong magagawa. Kayo ang may problema. Hindi kayo makapaniwala sa mga ginagawa ko. Dahil yun ang nagpapatotoo ng aking mga gawain ay galing sa Ama. Hindi ito galing sa akin. Sa kapangyarihan at lakas ng Ama na sumasa akin at ako sumasa Kanya, kaya ko nagagawa ang mga bagay na ito. Meron pa ba akong pruweba na dapat patunayan sa inyo? Parang ganyan ang tinig ni Jesus kung tayo maglilimi o pagninilayan natin ang mga katagang binibitiwan niya sa mga Hudyo. At yun nga din mga kapatid, hindi na tayo dapat magtanong pa ng magtanong sapagkat ang Diyos kailanman ay ang salita'y
palaging natutupad. Hindi ito isang kasunungalingan. Lahat ng mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos ay sabi nga'y espiritu at katotohanan. Kung kaya, huwag na tayong magduda at mag-alinlangan. Palagi na natin itong panghawakan dahil ito talaga ang puno at simula ng buhay na ibinigay ni Jesus sa atin at patuloy niyang ibibigay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Manalangin tayong sana'y huwag tayong pumasok sa mga malalalim na pagdududa ukol sa Kanyang presensya sa ating buhay. At kung tayo man ay nakakararanas ng mga bagay na salungat sa ating inaasam at mga pinapangarap, sabi nga, palaging may dahilan ang Diyos at madidiscover natin ito sa takdang panahon at ipagpapasalamat natin na naranasan natin at pumasok tayo sa ganong uri ng kasaysayan sa ating buhay. Na kung hindi siguro dahil doon sa mga pangyayaring yun, hindi tayo magiging isang matatag, matuwid, o isang bagong nilalang na Diyos na lamang ang hinahangad sa buhay.